Yun mga kasipa, at nagpalipad na tayo ng tutubi, no? Para maumpisa na natin yung ginagawa natin dito sa Lemery, Batangas, kung saan nilalatag na ng ating mga tropa yung ating hagdanan na kakailanganin, no? Para ma-layout na natin or mailagay na natin yung mga tali na kailangan natin sa trabaho natin. Kasi second floor ang bahay ni Sir na napakalaki at napakatirik. Kaya naman, ito agad tumirada agad dito si Spider-Man kung tawagin. Ito yung isa sa pinakamalupit nating tropang kasamahan, no? At habang nilalatag nila, namamasyal muna ako dito sa kanilang dagat dito sa Lemery, kung saan napakalalaki ng bahay at napakaganda ng tanawin dito. Ayan, kung makikita nyo dito, ay kitang-kita nga yung halos kabuuan ng kanilang barangay, ano? At umikot-ikot yung aking tutubi dito, no? Nagtambay muna ako, nagpahangin muna ako sa dagat, at eto, bumalik na nga ako dito para panoorin yung ginagawa ng mga tropa natin. At eto na nga, umakyat na nga ang aking kasamang isa sa pinakamatindi pagdating sa akyatan. At yan na, nili-out na, no? Hinanap na ng hinanap kung saan pwedeng itali yung kanyang daladalang panali para maipwesto yung mga dapat na maipwestong tali para sa harness na gagamitin natin. Ayan. At tinali niya dito sa likod. Kasi dito ako nakakita ng pagtatalian habang nagpapalipad tayo ng tutubi. At ayun, sabi niya nag-flying kiss pa si Taguro. Ayan na. Alright. So, yan siya mga lodi. Ano? At eto na nga, no? Nailagay na nga yung mga tali. At ito, nagpapandali na naman ako magpalipad dito ng tutubi. Dahil hapon na, no? Unang-unang araw namin pumunta dyan ay hapon. Kasi nga para hindi mainit. At ito nga ang napakatindi. Ayan. So, dito, umikot na naman ng umikot yung aking tutubi. At lumayo ako para makita ko sila ng kabuuan. At ito na, talaga namang maraming ibon dito. At ito, dahan-dahan ako bumaba para hindi tamaan yung ating tutubi. At habang ako'y bumababa, ayan na, nagpepesto na sila ng kanilang mga railings. At naglalagay na rin sila ng mga elfoot. At ito na, umuwi na kami dahil ito, nagre-ready na naman kami, kinaumagahan para naman sa susunod na araw at daladala na namin yung solar panel at lahat ng gagamitin mga kasipa. At yan, ayan na si Along at si Totoy at si Gagamboy, ayan na, at aking bayaw. Siyempre, yung mga walang ligo team, ayan, alright. So, may mga anting-anting yung mga idol, ayan. So, talagang busy-busy dito si Along para magkarga ng aming solar panel na dadalhin sa Lemery. Kasi nga, nag-additional ng 2 pieces si Sir, kaya naging 12 pieces. At dali-dali na nga kami bumiyahe. Kasi nga, inahabol namin yung oras namin dahil sobrang init doon, dahil gilid ng dagat. At dito yung sa diversyon, at dire-diretso pa to. Papunta na kami ng Lemery. At ito na nga, nasa bayan na kami. At ito, bumili ulit kami ng panali, ano, kasi nagkulang yung 50 meters na tali namin sa sobrang taas ng bahay nila, Sir. Kaya nag-additional kami ng tali. At ayan na, nandito na kami sa Taal. Kung makikita nyo yung mga bahay dito, talaga namang old school. At nandito kami sa tulay ng Lemery ngayon. Dire-diretso kami papunta doon kila Sir. At ito na, kumaliwa na kami at kumana na kami dyan sa Gidley. At dito na, kumanan ulit kami. Dire-diretso yan. Dito na kami sa bayan ng Lemery. At ito yung simbahan dito malapit. At ito yung paggawa ng secular dati. At dire-diretso yan na doon sa dulo ang aming client na si Sir Henry Mendoza. At ito na nga, no, pinisisyonan na agad at nagmamadali na yung mga tropa. Ayan na mga loads. Pwesto dito, pwesto doon. At inatras ng sasakyan dahil inabot na kami ng gabi. At ayan, itinaas muna namin yung mga solar panel na iba para bukas ay magkukomisyon naman kami mga kasipa, no? At ayan, no, salamat sa mga tropa at napakasisipag at napakatindi daw ng init. Pero kinaya nung kanilang mga boots. At yan naman si Along, wala pa rin liguan. At si Totoy, ayan ang aking kumpare. At yan si Jitli, alright. Okay? So yan yung mga matitindi nila, no? At pa lang talagang isang buwan nang walang ligo-ligo. Yan mga lodi, anting-anting kasi yan. Okay? So ito yung layout ng solar panel. At dito, natapos na namin lahat. So, naka-prepare na rin yung Gen 8 kilowatt hybrid off-grid on-grid, kung saan natapos na rin ako sa dry run test at kinubayran ko na ngayong gabi ito. At bukas ay naka-ready na ang dalhin sa Lemery para doon sa tinatawag nating commissioning o final wiring, kung saan ilalagay ko na lang ito. At tapos na rin kami sa pag-install ng solar panel, railings, lahat, at yung mga wirings. So, naka-ready na lahat. At ngayon naman, isasarado na to at dadalhin na natin ito bukas sa Lemery para install at para mapagana at para makuha at ma-harvest na natin ng free energy. At nandito na nga tayo sa Lemery. Kinamagahan pa lang, prepare na namin yung mga wirings ulit. Ayan mga idol, at ating heavy duty hose. At nilagay na namin yung mga wiring dito sa hose na to at hinatak na namin ang hinatak. Ayan, at nagtulungan na nga dito mga kasipa, no?
dahil talagang matindi. At dito umakyat na rin ako dito sa taas na to para ipwesto lahat ng MC4 at mga wiring at para i-crimp at hinangin para sureball. Kasi nga mahirap umakyat kaya dapat dito ay sureball ang galawan. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, umakyat na agad ako mga idol. At ito na si Mang Tomas nagpapapugi. Ayan, balbas pa lang yan ay puging-pugi na. Talagang astig, right? Sambot ka pa dyan, along ha. Yan o. So ito, dinala na nga namin, bumaba na ako dito sa pagkakataon na yan kasi naitapos na namin yung wiring sa taas at bumaba na. At ito yung ating 10 kilowatt at kung 8 kilowatt kung tawagin na 10 gen na upgradable, no? At ayan, nailagay na nga namin sa pader dahil nga ito yung plug and play lang. At maganda rito ay talagang plug and play. Tapos ito, yung mga wiring ng bahay, breaker box ng bahay at MTS ng heavy load. At dito naman yung aking mga ETS at mga breaker at ang 10 gen. So maganda sa 10 gen natin ay yan yung refilling station natin at yan. So ito yung mga ilaw dito at ilaw din doon. At ito pa yung ilaw dito. Tapos may ilaw pa dito sa kwarto nila, sir. Tapos dito sa labas, ayan. Yan si Madam, shout out. Ayan si Madam ay. At ayun, at siyempre si Nanay naka-standby na. So lahat ng appliances ngayon ay gumagana ng ating battery at ating solar. So akit tayo sa taas para makita yung iba natin consumption load. Ayan. So dito ako sa taas. Ayan, napakagandang ilaw. Sipa, no? So ito yung ilaw ni sir. Ayan, napakagandang bahay. At ito naman yung ating mga ilaw pa. At dito pa. So kung makikita nyo, ayan si sir. Sir, shout out. Ayun, no? Ayan. Ayun. So kasi pa legit. Ayan. Ayos, sir. Thank you. So ito yung kanilang second floor kung saan ay ikot tayo sa mga ilaw, mga idol, no? Napakalinis at napakaganda. At ito naman yung kanilang kwarto at yung aircon na 1.5 HP. So hindi na tayo papasok dahil dito pa lang ay napakaganda. Talagang pink na pink, ha. Hello Kitty. Ayan, shout out doon sa nag-iisang anak nila, sir at ni ma'am. Ayan, napakaganda ng frame. Ayan mga idol, no? So talagang napakalinis ng taas at napakadaming ilaw. So kung makikita nyo, ito lahat ay gumagana na gamit yung ating 10 gen at solar. So bababa tayo sa baba. Titingnan natin lahat ng consumption, no? Napakaganda mga loads. At ito yung power up ngayon ng ating 10th gen na napakaliwanag na. Okay? So bababa tayo din eh. At yan. Siyempre, ayan. So ang ganda. At ito si Madam at si Sir at ang kanilang nag-iisang prinsesa. Ayan. So dito tayo mga lods. Ito ngayon yung kasalukuyang consumption ng buong bahay. So naka-standby na yung aircon at lahat ng ilaw nila ay umabot sila ng 820 watts. Diba? At ang saksak na rin natin ngayon yung ating ref. Sige. Okay? So binuhay na rin natin yung ref natin ngayon at kung makikita nyo dito 830 watts yung consumption at 900 yan umabot na ng 1000 watts ang consumption lahat, ano? Standby na rin yung mga aircon. So medyo mataas yung consumption nila at napakadaming ilaw at dalawang aircon ngayon ang naka-standby, no? At check natin mga idol. Yan. Okay, so nananatiling wala tayong kinukuha dito kay grid. Ayan, 00 kilowatt kay grid. At 920 watts yung consumption natin ng bahay. Ayan, at yun, no? At ito naman yung binabato ng battery natin. So 980 watts, okay? Kasi paano? So bubuksan natin yung yan, tubigan ni Madam. Yan, nag-operate si Madam. So ito yung siniswitch, pina-power up na lahat. At pupunta natin dito para makita natin yung power up. Ayan. So nag-power up ngayon siya ng 1,820. So yung unang surge ay kinuha natin kay Batilek for safety, no? At tapos niyang mag-surge ay ibinalik niya sa battery. So yan yung consumption natin ngayon, ano? At 370 na lang. Okay na po. Okay, so ayun. Yung unang surge, tingnan niyo ang lakas ng surge mga idol ay 2.8. Umugot siya ng 430 kay grid para hindi mapwersa yung inverter natin. At ngayon ay 2,320 consumption ng ating refilling station. At lahat ng yun ay galing kay battery. So binabato ng battery natin ay 2,320, 2,420.
So wala tayong hinuhugot mula kay grid. So nagkaroon lang siya ng surge, pero hindi naman siya totally counting sa ating Batilec. Kasi ang surge ay walang counting yan mga lods. Huwag lang magtagal ng 1 hour. So pagka 5 minutes or seconds, walang counting yan. So kumbaga nadaya natin si Batilec or meron pa sa pagkakataon ng surge na yan. Okay? So 2,320 consumption, 2,420 yung ating deliver ng battery. Okay.